Magandang araw mga banateros at ngayong araw na ito pag-uusapan natin ng isang malupit na issue na nagaganap dito sa Thailand. Nako po, matindi ho itong nasagap nating balita. Kasi kung maaalala ninyo, nagkaroon po ng issue dati, ito hong nakaraang Miss Universe, di ba ho? Ang nangyari po kasi nito, yung Miss Universe ay nag-story, gumawa ng story. Ibig sabihin, alam niyo yung pinopost sa Instagram story. Nag-story sila na nakasama pa sa top 5 yung Philippines. Tapos, dinilit nila kaagad. Alam mo naman ng mga Pilipino, mabilis huya mag-screenshot. Na-screenshot. At dahil doon, biglang nabago. Biglang hindi na ho kasama sa top 5 yung Pilipinas. Kaya nga maraming nag-question kung bakit ganon. Di ba ho? Ang balita nga po, dahil yung may-ari ng Miss Universe ngayon, na isang taga-Thailand, may bulong-bulungan na nun, na tila gusto lang ipasok yung kanilang kandidato. Bakit ho kanyo? Kasi nga po, ang sabi, ang mga bulong-bulungan noon, dahil daw para mas magkaroon ng generating na sponsor itong may-ari ng Miss Universe. Kasi pag nanalo yung taga-Thailand, maaari hong makakuha na maraming sponsor. Yun ang bulong-bulungan nun. Although, hindi ho yun nag-prosper dahil nga po syempre haka-haka lang po yun noon. Okay? Pero ito ang nangyari. Ang siste, nag-declare ng bankruptcy itong may-ari ho ng Miss Universe papakita ko ho sa inyo. The owner of Miss Universe just declared bankruptcy but the show must go on. Bakit ho nag-declare ng bankruptcy? Alam nyo, marami yung kumpanya na minsan ginagawa hong dahilan ng pag-declare ng bankruptcy para makaiwas sa ilang bayarin. Okay, ito hong Miss Universe, may-ari, yung medyo mahirap po kasi yung pangalan niya, yung CEO na si Jakapong Jakrajutatip. Napakahirap namang pangalan ho nito. Ito nga, the new owner, napakarami daw utang. Ang siste. Marami daw ho itong utang at pinipilit takasan by bankruptcy. Ngayon, maaring sabihin ninyo, normal naman yan sa mga kumpanya, ganyan-ganyan, di ba? Ang matindi dito, tila hindi lang tatakas daw di umano sa bankruptcy. Okay, may nakuha tayong email na hindi ho natin maaaring ipakita dahil sa kadahilan ng legal matters, pero may nakuha tayong email na plano nitong di umano nitong owner ng Miss Universe na pakita ko lang ho yung ang kanyang mukha at ang tawag sa kanya. Okay, itong Thai businesswoman. Okay, na ang pangalan po niya ay si Jakapong Jakrajutatip, also known as Kun An or An Jakrajutatip. Sometimes informally stylized as An JKN. JKN ho yung pangalan ng kumpanya niya. Nalulugi na nga ayon doon sa email na inilik ho ng ilang tao. Itong email na to nagsasabing itong babae daw na itong transgender na may-ari ng Miss Universe ay pilit na tatakasan ang di umanong kanyang problema financially. Dahil ito na nga lang Miss Universe yung pinaka-hawak niya, nalulugi pa. At ang siste, tatanggalin ng lahat ng empleyado, tapos ibebenta ito sa isang kumpanya sa Mexico. At according doon sa email, tatakas nga po. Pupunta ho ng Mexico itong babae na ito para takasan ng utang niya sa kanyang mga tauhan at saka sa kanyang buong kumpanya, di umano daw aalis at pupunta sa Mexico.
kumukuha na nga daw ng visa according to sa email, hindi lang ho natin maaaring ilabas, inilik ho sa atin dahil nga ang sabi nung nag-email, isa na rin yung dahilan yan kung bakit nung nakaraang Miss Universe ay ang laki ho kasi ng tsansang mananalo ho ang Pilipinas noon. Kaya nga naging issue yan. Tapos biglang nawala sa top 5. Although hindi pa rin nanalo ho yung taga Thailand, kasi nga ho, medyo hindi naman talaga malakas, pero pinipilit hong palakasin at pinipilit hong talagang makakuha ng corona para ho daw may mga pumasok na sponsor. Siyempre, pag pumasok yung sponsor, taga Thailand po sila, may-ari, kikita ho yung Miss Universe. Ang siste hindi nga ho nanalo. So, nag-bankrupt daw, di umano ito. At napabalita ho yan sa buong Thailand na talagang na-bankrupt po itong kumpanya na JKN. At dahil ho dyan, ngayon, may nag-leak pa na tatakbo ito, di umano. Ito daw po ay tatakbo sa Mexico. At ibinenta na daw. Itong January lang, okay? Ibinenta na daw ho ito sa isang Mexican company. At itong babae na ito, itatakasan daw di umano ang kanyang mga utang. Sabi ko nga, abay pambihira. Para ho palang mga ano natin ito, parang mga ilang politiko natin sa Pilipinas di ba? Ganito ang diskarte ho minsan, talagang tuso pagdating mo sa pera. Parang ganun ho ang nangyayari dito sa Miss Universe. Alam nyo, alam naman po natin, napaka-prestigious contest. Yan ho ang nilo-look forward ho. Kasi marami na po tayong naipanalong Miss Universe, di ba? Nilulook forward ho yan ng mga, lalong-lalo na ho, mga kababaihan na sumasali sa mga ganyang pa-contest, lalo na sa mga model. Iyan ho yung parang pangarap, di ba? Mga bata pa lang ho tayo, yung mga nanay natin, di ba? Pag meron silang anak na medyo matangkad, na tapos lalo-lalo na pag morena, naku, yung anak mo pang Miss Universe yan. Di ba? May ganyan ho tayo Ibig sabihin ho, yan ho ay talagang isang bagay na tinitingala ng bawat Pilipino. Kaya lang ang nangyari mukhang na pasukan ho ito ng hindi maganda. 'Di ba? Mukhang kung maaalala ninyo, ito nga po ay once upon a time nagkaroon po ng Pilipinong negosyante ang humawak po ng Miss Universe, at ngayon naman po itong nakakuha ay nagkabulilyaso. Ibig sabihin, nagkaroon ng siguro, nagkaroon ng mismanagement. Kaya nagkalugi-lugi. Kaya nga ho po siya ay nag-declare ng bankruptcy. Ang problema, tatakasan ho ata itong mga utang niya, di umano, at mga empleyado niya isisibakin at tatakbo na sa Mexico. At itong darating na January gagawin yan. At nag-leak ho yung email. Kaya nga ho, ito'y malaking bagay kasi ho, sayang naman po yung Miss Universe. Alam naman po natin na ang Miss Universe po talaga nga naman tinitingalayan, di ba? Tapos biglang nagkaloko-loko na. Naku po, patay tayo dyan. Alam mo naman itong mga ganitong klaseng nila lang, talagang delicates ho ito. Hindi, totoo, delicates ho ito mga taong ganire. Abangan ho natin sa mga susunod na balita. Ito ho ay malaking balita. At sabi ko nga ho sa inyo, isa ho sa nag-leak ho nitong email na ito ay talagang may alam ho kasi kung pwede ko lang ipakita sa inyo yung mga planong gagawin nila, talagang grabe ho. Pag binabasa ko nga grabe naman yan. Appointment and removal of the director. Tapos yung director, kaapelido rin niya ipapasok. Talagang iba. Tapos meron pa nga ditong sinasabi kung paano nila lulusutan, di umano, yung mga problema ho nila. Okay? Lulusutan yung kanilang mga utang. Nandito ho. At ang pinakamatindi nga ho nito, yung aalis at pupuntang Mexico. At tatanggalin ho yung mga empleyado na
mga pinagkautangan at tatakasan di umano etong Miss Universe na ito. Ibig sabihin, may problema tapos ipapasa sa isang kumpanya na, syempre, kung nalaman ng kumpanya eventually na may problema, baka tuluyan na talaga mawala ang Miss Universe. Diba? Baka maging maiba na ho ang pangalan niyan. Baka magkaroon, usong-uso pa naman ng mga alien ngayon. Baka maging Miss Alien na yan. Hindi ko natin alam. Pero, yun lang ho. Kaya ho natin to binabalita, kasi napaka-importante nga ho ito sa ating mga kababayan. Diba ho? Siyempre naman, ayaw natin yan mawala at saka kita nyo naman. Mukha nga marami nagsabi na dapat pasok tayo. Kung hindi man tayo nanalo nung nakaraan, malamang nasa top 2 tayo, nasa pangatlo tayo, di ba? Ganun dapat. Dahil nga sa di umano, eto daw may-ari, talagang may hocus-pocus. Hindi kaya ito, Pilipinong politician? Alamin nyo nga itsura nito dati. Hindi, kasi po ito'y transgender po. Baka naman ang itsura nito dati pong congressman ito ng Pilipinas. Hindi kaya? Kasi yung galawan ng mga kongresista Naku, pero baka lang meron itong jowang congressman sa Pilipinas at natuto kung paano gumawa ng kalokohan. Hindi kaya? Iniisip ko, hindi kaya ang jowa nito congressman ng Pilipinas? Kasi nagkaloko-loko. Ay naku, abangan natin yan, balita na yan ha. Ako po si Banat Bay.